Isang mapagpalang araw po muli sa lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon Diyos na buhay. Ito na naman po ang isang pagkakataon na binigay sa atin ng Lord, ng Panginoong Jesucristo. At nawa po ay anuman ang ating kalagayan sa mga oras na ito ay nandoon lagi ang ating pananalig sa Diyos. Anuman sitwasyon na meron tayo sa mga panahong ito ay ito'y ipagkatiwala natin sa Panginoon. Siyempre, nandoon din yung ating part para masolusyonan kung ano man yung problema natin sa buhay. At ako po'y nagpapasalamat sa Diyos at nabigyan na naman tayo ng pagkakataon na makapagkwentuhan. So kung makikita nyo ngayon ang mga kapaligiran ay napakapag po. Mapag ngayon dahil sobrang lamig po dito ngayon sa United Arab Emirates. So talagang di pwedeng wala kang jacket dahil sobrang lamig. Medyo mahaba ngayon ang taglamig dito sa UAE. So sa mga nagbabalak o nagpaplano na pumunta sa bansang ito, so ito yung weather. May time na mainit, talagang mainit, ay ang mga problema dito is overheating sa mga sasakyan. So kaya mas maraming ginagawa ang garahe, ang mga garage pagka tag-init. So at ang rules, no, dito sa UAE, kahit saan mang bansa, matuto lamang po tayong sumunod sa batas na ini-implement ng bawat gobyerno o ng bawat bansa. At tahimik po tayong mamumuhay sa bansa kung wala tayong paglabag na tinatawag sa batas. Mga bagay na alam nating bawal ay wag nating gagawin at masusuong ka talaga sa tinatawag na masalimuot na buhay. Ngayon, wag nating sisisihin ang Diyos na bakit tayo napunta sa ganitong sitwasyon, gayong tayo ang may gawa. Alam na nating bawal, pero ginagawa pa rin natin. Tandaan po natin, kahit sa Bible, sinasabi po yan, in every sin, there is always a consequences. Tandaan po natin lagi yan. There is always a consequences in every sin. At doon sa mga umaalis, no, sa Pilipinas, nag-abroad, o napunta dito sa United Arab Emirates, nung nalayo sa kanilang mga asawa, parang nakawala. So yan po ang ating laging pakaingatan. Umalis tayo
dahil sa pangarap, umalis tayo dahil para sa ating pamilya. At kaya mahalaga na pumili tayo ng barkada na siyang makapagbibigay sa ating ng inspirasyon na maganda. Iwasan ang mga barkadang nakapagbibigay ng hindi maganda. Sabihin, ikaw na matino, dahil napasama ka sa mga taong wala nang inisip kundi maglasing, pag-usapan ng mga bagay-bagay na makalaman o makamundo. So iwasan natin yung mga bagay na yun dahil yung mga taong yan, dahil magagaya tayo sa kanilang kalagayan. Sabi nga, ang bulok na kamatis, ang mabuting kamatis, pag sinama mo sa bulok, ito'y nabubulok din. And bad company, sabi yan ng Biblia, corrupts good character. Totoo po yan. Kahit kaano kakabuti, kapag po napasama ka sa masamang tao, ikaw rin ay napapasama na rin. Kumbaga, na-overcome nila yung nagagaya ka doon sa kanilang mundong ginagalawan. Kaya po kaya maraming mga OFW pag-uwi, ganun pa rin ang buhay kasi nabarkada. At it happened to me, mga kababayan. So, ang barkadahin po natin ay yung mga taong walang iniisip kundi ang mga bagay na espiritual. At nakakasigurado tayo na hindi tayo mapapahamak. Pakinggan natin ang kapahayagan ng katotohanan. Alam niyo po, kagabi lang ay meron kami nakausap na isang Pilipina. Nung unang pinakikinggan ko lang yung pag-uusap nila ng kaibigan ko, at alam ko na walang direksyon. Ang pinag-uusapan nila ay ang tungkol sa mga bagay dito sa mundo. At makalaman pa ang mga topic at direksyon. So, sumingit ako. Sabi ko, kung siya ba ay nakakapagsimba, kung siya ba ay nakakapagsimba pa rin o nabibigyan ba niya ng panahon ang Panginoon. Kasi nga, ang tao, paulit-ulit ko itong sasabihin at hindi po ako magsasawa na sabihin ito. Matthew 4 verse 4. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Inglesin po natin. Man should not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, ibig sabihin na tayong mga tao ay dapat mabuhay sa dalawang bagay. Yan yung pagkaing physical at pagkaing spiritual. Ngayon, kapag tayo ay nabubuhay lamang sa physical na pagkain,
Yun ang tinatawag na 2 beses tayong mamamatay. Kailangan 2 beses tayong sa 2 bagay tayo mabuhay upang 1 beses lang tayong mamamatay. Ano ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin, kamatayang pisikal lamang ang mararanasan natin kapag tayo ay nabubuhay sa pagkaing espiritual. At ang isang taong nabubuhay sa 2, 1 beses lang namamatay. Kamatayang pisikal lamang, walang kamatayang espiritual. Pero kapag hindi ka nabubuhay sa tinatawag na pagkaing espiritual, 2 beses kang mamamatay. Ibig sabihin, kamatayang pisikal at kamatayang espiritual. So, ano pa yung pagkaing espiritual na siyang nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan? Yan ay ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas at ating Panginoon. So, ngayon, kapag tinanggap po natin ng ating Panginoon, mayroong tinatawag yan na paghahanda sa ating mga sarili. Parang kapag mayroong inaasahan tayo na darating sa ating tahanan, naghahanda tayo ng kalinisan, di ba? Kapag po mayroong lalo na pagka mga VIPs ang mga darating, so talagang hindi tayo magkanda o gaga. Naglilinis tayo ng bahay para makita ng mga bisita natin presentable ang ating tahanan. Ganyan din po ang tumatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Ang paghahanda po ay ang tinatawag na repentance o pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ngayon, bakit kailangan natin magsisi? Sapagkat ang pagsisisi ay pagtanda ng paglilinis. Remember that God is holy. So kailangan natin magsisi upang ang banal na espiritu ay manahan sa ating mga buhay. At ang kasunod ay ang pakikinig ng kanyang salita. Dapat po ay bigyan natin ng panahon ang pagbabasa at pakikinig ng kanyang salita. Saan natin matatagpuan yan? Sa mga simbahan, sa churches, na kung saan ginaganap ang kapahayagan ng katotohanan. Dahil yan nagsisimula ang ating malalim na pananampalataya. At ang kasunod ay ang pamumuhay, ang pagsasapuso, pagsasaisip, at higit sa lahat, tandaan po natin, higit sa lahat ay ang pamumuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Ang ibig kong sabihin, ang pagsasagawa matapos natin mapakinggan ang katotohanan. At ito'y dapat maisagawa natin sa ating buhay. Ngayon, sa pagsasagawa, ito'y dapat na maibahagi din sa iba. Ang ating pagbabahagi, ito'y bunga ng ating pananampalataya. So yan po yung mga bagay na dapat mangyari sa isang tunay na tumanggap. Tandaan po natin, may sinabi ang Biblia na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ay makakapasok sa langit. But the following verse says, kundi yaon lamang sumusunod sa Kanyang kalooban. So, ibig sabihin, dapat po tayo ay sa ating pagtanggap, ang kalakip nito ay pagsunod sa Kanyang ipinag-uutos. So, kaya po maging maingat tayo
sa ating pagtanggap. Kailangan po mayroong kalakip na pagsunod o pagtalima sa kanyang kalooban at pagsagawa nito. Kung minsan ay may taong mga nagsasabi, Kristiyano ka pala pero bakit hindi halata? Dapat po mahalata ng iba na tayo nga ay Kristiyano. So, at kung tayo man bilang pamilya ay halimbawa, tayo ang first generation na kinuha ng Lord upang mabago ang pananaw patungkol sa pananampalataya sa Diyos. Ibahagi po natin ito sa ating mga kapatid, magulang, pinsan, kaibigan, ka-office mate, o lahat ng tao na mamit natin sa kalsada. I-share po natin sa kanila. Dahil ang gusto ng Lord, ng Panginoong Jesucristo, sharing is a command of God. Kaya nga, sa aking YouTube, ay inano ko doon yung our main concern is the last command. Our main concern is the last command. Ano po yung last command na yon ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 28 verse 18 to 20. So ang utos doon ay humayo, no? At ipahayag at baptize them in water and in the Holy Spirit. And in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So yan po ang utos niya. That is a command of God. Kaya mahalaga din po na mag-share tayo sa ating pananampalataya. Ngayon, bakit natin kailangan gawin ito? It should be out of love. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos Ama, ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak dahil sa laki ng kanyang pag-ibig. At since na binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na maligtas, so kailangan i-share natin ito upang makaranas din ng kaligtasan ang iba. Kasi ang bawat isa ay may kanya-kanyang role. May kanya-kanyang kaibigan, may kanya-kanyang pamilya. So, mahalaga po ito na ibahagi natin. Maawa po tayo doon sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos, upang sila man ay makaranas din ng kaligtasan. So, yun lamang po, at purihin ang Panginoong Diyos na buhay at laging manalangin saan man tayo pumaroon, bago umalis ng bahay, laging manalangin. Ipagkatiwala po natin ang lahat sa Diyos. Purihin ang Panginoon at sambahin ang kanyang ngalan at ibalik sa kanya ang kapurihan at dahil sa kanyang kapangyarihan. Thank you for saving us, Jesus. We love you all. God bless.